As I said, actions speak louder than words at sa aming mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kesa sa mga salita. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetelam nung defense lawyers. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And dun pa lang namang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dadagan ang Balita News Update. Nagbabalik naman ho tayo mga kabataan. Welcome back ho dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At itong oras na ito ay ating pag-uusapan ho mga kabataan. Ito pong buwelta rin ng Senate sa House of Retaliation mga kabalitaan. Dahil alam po natin na yung delaying tactics ng House of Retaliation ay pinahido nila dyan sa Senado para ho sisihin ng taong bayan, lalo na ho yung mga interesadong matuloy yung impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sumagot ho rito yung spokesperson ng Senate. Talagang butata ho sila sa mga explanation ho ni attorney. No? Nakalimutan ko yung pangalan ni attorney dito mga kabaitan. At dito po, ito yung matinong spokesperson. Diyan sa Senate mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat sa panonood at enjoy lamang kayo. Panonoorin natin to dito mga kabalitaan. Itong press conference ng Senado sa kanilang spokesperson mga kabalitaan. But as of now, 7 days have passed and there is no such formal notice or compliance that has been filed with the impeachment court. And as you can remember, there has also been a notice of appearance that was filed by the House prosecutors last February. However, this has been filed with the Senate as a legislative body. There has been no convening yet by the impeachment court at that time. So I think there has to be a need for them to refile that notice of appearance for the impeachment court to be notified. So all of these things, we have been waiting for them to do, but instead of doing what they said they would be doing, they have instead spent their energy criticizing the impeachment court. And this is the first time that I have seen litigants question the court. And for lawyers like us, and I know the new spokesperson, Attorney Buko, is a very experienced litigator as well. So I suggest that they just spend their energy to doing what needs to be done, what needs to be filed, as they say that they will file, and instead of attacking the credibility of the impeachment court. Sir, still about Attorney Bukoy, sa press con kahapon sinabi niya hindi na kailangan ng affirmation ng 20th Congress dahil nakalatag naman yung articles of impeachment. Yun muna sir. So wala nang kailangan daw na reso for affirmation ng 20th Congress. Yun yung pananaw nila. As you can read the order of the impeachment court, ang nakalagay po doon, technically, no, hindi talaga siya affirmation or attestation. Ang nakalagay lamang po doon, communication from the 20th Congress. But how does the 20th Congress officially communicate to the upper house, which is the Senate acting as an impeachment court? Of course, this should be the formal communication that we're used to, such as the passing of a resolution. Or however it is that they want to do it, like for example, file again signed resolution from all of the majority of the House of Representatives congressmen. So these are the official communications that has been for them to comply, and the impeachment court has been waiting for. But the 20th Congress, of course, we need to wait for the
creation of the 20th Congress until it is born. So you stand by kailangan? It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Sir, sabi niyo 7 days has passed, wala silang nasasubmit sa inyo, and particularly there is a need to refile notice of appearance. So are you saying sila yung nagdadrag, sila yung nagpapatagal dahil hindi sila nagsasubmit pa ng kahit ano? As I said, actions speak louder than words, at sa aming mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kesa sa mga salita. So tingnan na lamang po natin ng ebidensya. Ano po ba ang kanilang mga na-file na? Kahit po yung pagpapareceive nung ordinary notice of appearance lamang po ng depensa ay hindi pa po nila na-receive. Kung prepared na po sila mula pa ng Pebrero, katulad ng sinasabi ni Presiding Officer na what we have to do during this interim time that we are waiting for the convening of the court is to prepare. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetam nung defense lawyers. Pero sa kanila po, kahapon na itanong sa kanila kung bakit hindi ni-receive, imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. Kung ready po, dapat na i-receive. Dapat may opisina na itinalaga para mag-receive po. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Sir, isa na lang for me. Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patotsyada. Ngayon yung actuation nila, maraming patotsyada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pag-criticize ng isang abogado sa isang korte? So, kung ako po, ikang sagot doon, hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lamang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Attorney, may mga nag-oppose doon sa sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na walang limitation yung pwedeng gawin at pagdesisyonan ng impeachment court. Sabi nga ho ni Senator Coco Pimentel, the mere fact na nag-oath sila bilang senator judges, may mga sinusunod sila na impeachment rules doon pa lamang, it means may limitation yung pwedeng gawin ng impeachment court. Meron pong limitation naman po ang impeachment court. Unang-una po yung nakasaad po sa konstitusyon, no? Alam po yan ni Presiding Officer, but I think he is more of talking in the context of doon po sa mga bagay-bagay na hindi po nakaspell out ng detalyado sa konstitusyon po natin. So, una po, ang limitasyon sa Senado, yung pagboto dapat ng mga senador, dapat 2/3 of all the members. Pangalawa po, yung ipapataw po na penalty po, hindi po pagkakulong, hindi rin po civil liability, kung hindi pagkatanggal lamang po at saka perpetual disqualification. The Senate cannot impose more than that. Yun po yung mga limitasyon ng konstitusyon at saka po nakalagay doon na kapag nag-implement po o nagpasa ng rules ng Senate impeachment court, yun po ay isang self-regulatory or self-limiting
na limitasyon sa Senado po. So yung mga konteksto pong yon, yung mga pinupunan po nung mga pag-adapt ng supplementary rules ng rules of court po, yun po yung mga limitasyon na inimpose ng impeachment court upon itself. However, there are matters such as, for example, yung question po kung pwede po ba mag-refer back ang Senate Impeachment Court doon sa House of Representatives po. Medyo vague po doon at ambiguous. Nakalagay po sa Rule 9, Section 1 ng Rules of Court, pwede pong tingnan ng isang hukom ang kanyang jurisdiction doon sa isang kaso pag nakafile sa kanya kahit wala pong nag-motion na party. So ang tanong po dyan, mag-a-apply po ba yon o hindi? So dito po sa nangyari sa ating impeachment court, in-apply po in a way ng Senado pero hindi po dinismiss. Si former Senate President Juan Ponce Enrile, now Presidential Legal Advisor, meron ho siyang advice sa senator judges once na mag-full swing na yung impeachment trial. Sabi niya, with due respect to them, my first advice is to keep quiet and then go to the session hall during their trial, sit down and listen to the proceedings, listen to the presentation of evidence. So, may plano ba si SP Chis bilang presiding officer na i-advise din yung mga senator judges ng ganito? I think for the meantime po, no, hinahayaan nga po yung malayang paglalayag ng mga opinion ng mga senator judges kasi wala pa po tayo doon sa merito ng kaso. Pero nakalagay po doon, tama po si Senate President, former Senate President Enrile, na meron po talagang ganong basehan sa Senate rules, which is yung sinasabi ko pong Rule 18 po ng Senate rules. And when I confronted the presiding officer at the time about that rule, sabi niya po, wala pa naman tayo doon sa presentasyon ng ebidensya at nandun pa lamang tayo sa mga preliminaries na tinatawag. So, I think for the meantime po, okay lang po para mapagdiskusyon nating lahat kung ano po yung mga interpretasyon ng Senado at saka ng mga constitutionalists at mga legal framers about mga ambiguities po sa pag-exercise ng Senate Impeachment Court ng kanyang kapangyarihan. So, attorney, kapag nagkaroon na ng impeachment trial, possible na may obligasyon si SP Chis bilang presiding officer na mag-impose ng gag order? That is always a possibility. Kaya rin po, for the first time po, no, I tried to research yung tanong nyo kung ako ba yung unang spokesperson ng impeachment court. Parang opo, no? So, by doing that, by appointing me as the spokesperson, para malamang po, doon po tayo papunta sa pag-i-implement po ng Rule 18. But of course, it's up to the presiding officer at that time. We can only hazard a guess as of now. Pero we will cross the bridge when we get there pag nag-umpisa na po yung pagprepresenta ng mga ebidensya. Para po sa kaalaman ng sambayanan, yung paggalaw naman po ng Senado ay hindi po unreasonable delay. Meron na rin pong mga Supreme Court decisions ang ating Philippine Supreme Court at na hindi na kinakailangan po ng construction or interpretation na ginagawa ng ating mga constitutionalists pati ni former Senate President Enrile yung about sa forthwith. Meron na po na desisyon ng definisyon ng forthwith at ito po ay without delay. Sinabi rin po ni dating Justice Ascuna na dalawa po ang ibig sabihin ng forthwith. Yung unang-una po ay immediately at yung pangalawa po ay without delay. So, ang sabi niya po nung ginagawa yung konstitusyon, maaaring pumasok na po doon sa pangalawang definition which is without delay. Ito rin po yung kinatigan ng Korte Suprema doon sa tatlong kaso na yon. Mamaya ibibigay ko sa inyo yon para ma-cite nyo dyan sa inyong Alam naman natin na si Senator Enrile ay very wise at very knowledgeable about the law. However, he was not the one confronted with the motion. He was not one of the senator judges. He is not the senator sitting as one of the senator judges in the impeachment court. And I think the collective wisdom of the impeachment court should be respected on the actions that it did. Now, if ever meron pa pong hindi makatanggap nung majority vote na 18-5 at nung action ng impeachment court, sabi po namin nga, the final arbiter
of all of these issues is the Supreme Court. So they just have to go to the Supreme Court kung gusto talaga nilang malinawan. But kung hindi po sila pupunta sa Supreme Court, wag po nilang itry ito sa Court of Public Opinion at ano po, no, maniwala kayo doon sa collective wisdom ng ating impeachment court. Thank you po. Hello po, Attorney. Good afternoon. Good Sir, afternoon may violation po ba dun sa refusal na tanggapin yung notice of appearance? Wala naman po, but it says a lot. Kasi po, kunwari, isang law office, walang tumatanggap doon, sarado po yung law office, then it says a lot about that law office. Or a party, kapag nagpadala po tayong demand letter, tapos walang tumatanggap ng demand letter, tama po? So, ibig sabihin, tinataguan nyo yung magbibigay ng demand letter, yung pinagkakautangan nyo. Kung alam nyo po, alam ko, nagko-cover din kayo ng mga, ng mga kaso sa ordinary court, sa Supreme Court, makikita nyo po yung mga litigants doon, kahit na hindi pabor sa kanila yung desisyon ng isang korte, hindi po nila pwedeng makriticize basta-basta, mako-contempt of court po kami doon. Ito po yung naririnig nyo rin na sub judice rule. At yun po usually yung gawain ng isang litigant. Siyempre, ikaw nahaharap sa korte, ayaw mong magalit sa iyo yung mga hukom. Nakita na po natin yan nung panahon ng impeachment case ni former Chief Justice Corona. 'Di ba? Napapagalitan yung mga prosecution panel ni Senator Miriam Defensor Santiago. So, hindi ko po malaman kung ano po yung nasa isip nila na pantay po ang impeachment court doon po sa mga litigants. Kasi po, kung makikita po nila, lagi nilang sinasabi, mga nangyari before sa mga impeachment trial, tingnan rin po nila kung ano po yung akto ng impeachment court doon sa mga litigants at that time. Kahit nga po sila dating Solicitor General Estelito Mendoza napapagalitan ng mga hukom ng impeachment court. So patas lamang po ang pagtingin ng impeachment court sa mga litigants, pero hindi po nakakataas ang litigants sa impeachment court. So at this point, Attorney, ano po yung pwedeng magawa ng impeachment court doon sa mga ganong criticisms? Sabi nga po natin, no, for the meantime, medyo liberal ang ating impeachment court. Ang ating presiding officer, hindi naman po niya balak na gamitin ang lahat ng kapangyarihan para kastiguhin yung mga hindi nagrerespeto sa impeachment court. Although the power is always there. But if ever it will be used, for the meantime, I don't think it will be used. Sir, na-raise na po to be for KSP, but just to get your opinion also, is it possible to cite the prosecutors or the defense in contempt if hindi po sila sumunod sa any orders of the impeachment court? And for example, on the prosecution panel, paano po mangyayari doon? Sino ang iko-contempt sa kanila? Buong house po ba? Yung prosecution panel? Again, that is in the realm of possibilities. Lahat yan pwedeng mangyari po. So, ang ginawa po ng impeachment court, pumunta po siya at nakipagdialogo at nag-order po sa House na tayo na lang magresolba nitong constitutional issue na to, na may question about yung mga depekto sa articles of impeachment, sagutin nyo na lamang kasi kayo nakakaalam dyan. So, kayo na lang ang magdesisyon kung magko-crossover o hindi. So, hindi po kaaway ang impeachment court. In fact, we are asking for the cooperation of the House so that any legal issues as to the jurisdiction of the impeachment court kapag nag-umpisa na pong umusad itong trial natin, ay wala nang magko-question either from the prosecution, from the defense, or any other person po na gustong questionin yung jurisdiction ng impeachment court. So, we are actually giving our co-equal house na gawin natin yung nararapat at tayo na lang magresolba nito within the legislative body or the branch of government. So, Kaya po doon sa tanong ninyo kung magko-contempt, of course, as I said earlier, hindi po yun yung policy. Kasi nga gusto nga natin na maging cooperative yung both houses sa isa't isa. Pero sir, ano ko lang yung question ni Ms. Mav. Sino po ang pwede i-contempt? Yung 11-man prosecution panel, yung House leadership, sino po? Sino i-contempt?
ng impeachment court? Yaan din po ang isa sa mga question na pagdedebatihan na naman ng mahaba ng impeachment court ng mga senator judges at boboto na naman po sila regarding dyan sa question na yan. Kaya kung gusto po nating umusad ng mabilis itong proseso ng impeachment, wag na pong magkaroon ng mga ganyang mga issues na ma-raise pa po sa impeachment court at magde-debate at magbobotohan pa po dyan. So yun po yung sinasabi namin. Mag-comply na lamang po tayo para wala ng any other legal issues na isa-settle preliminarily ang impeachment court at magpatuloy na yung pinagdarasal nila na presentation ng evidence. Sorry, attorney, isa pa. So, possibility at option yung contempt, but you wish it will not come to that. Tama? Possibility po yun, no? Yung contempt, at dahil nandiyan po yan sa rules ng Senado as an impeachment court, pero if ever it will be used, I don't think the impeachment court will use it at the first instance. Usually po, yung mga hukom po, very tolerant naman po yan of the litigants. Are you saying pag hindi sila nakasubmit hanggang June 30, walang contempt na mangyayari, sir? I cannot say definitely kasi hindi po ako yung impeachment court. But yun nga, pag hindi po nagsisenaryo setting lamang po tayo dito, kapag hindi po mangyari yung pag-comply po nila, then nakahang pa rin po yung issue kung pwede po ba mag-crossover yung 19th, yung articles of impeachment na pinasa ng 19th Congress to the 20th Congress, at yun na naman ang pagdedebatehan. So, mapapatagal na naman po. Plus, the possibility po na may mag-question na naman po kung ba't hindi sumunod at magkaroon ng motion for contempt. So, ayaw na po natin magkaroon ng mga ganon. Kaya ang pinakamadaling proseso po na gagampanan ng ating House of Representatives at yung House Prosecutors ay sumunod na lamang po sa compliance para magpatuloy na po yung proseso. Sir, yung bang decision na kung matutuloy sa trial, dependent on the commitment na ibibigay ng the House, can the impeachment court proceed with the trial even without the participation of the prosecution? And then you decide based on kung hindi sila nag-present ng anyway, the complaint has been transmitted to the court anyway. Hindi ko po alam kung ano yung gustong i-test din ng House of Representatives o House Prosecutors. Of course, ayaw nga po natin magkaroon ng ganong issue pa. Kaya the easiest way for the trial, for the presentation to already happen is pag mag-comply po. However, the impeachment court never lost its jurisdiction in trying the case. It will just settle the questions or the issues that has been raised during the first session of the convening of the court. So para mapadali po ang proseso at wala ng any debates at issues at question as to the jurisdiction, kaya po ganun ang gumalaw ang impeachment court para isettle na lamang po ng House na sila na lamang po ang mag-determine na pwede nga po mag-crossover. Pero wala bang constitutional basis for the impeachment court to proceed nga even without the participation of the House prosecution team? In case na hindi makapagbigay sila ng commitment that they will pursue the case? We are going into the realm of possibilities po, and we are going also in the realm of first impression, first time pong mangyayari yon. So I cannot hazard a guess how the impeachment court will act by that time. Pero kung ganun po ang mangyayari, walang House prosecutors na pumunta at wala nang magpresenta nung articles of impeachment, then I think pagbobotohan po ulit ng impeachment court how they will go about it without the participation of the House prosecutors. Pero of course, this is antithetical dun sa kanilang sinasabi na gusto po nila magpatuloy at handa sila. So, kung susundan po natin yung sinasabi po nila, at of course, sabi rin nila na may presumption of regularity rin sa gawain nila, then we have to believe what they say, that they are, na porsigido po silang i-prosecute
yung kanilang initiate na articles of impeachment. Yung nagsasalita po kasi ngayon ito bibigay ng commitment in 19th Congress. Tama po. And ang ini-expect po natin is from the 20th Tama Congress. So we don't know for sure kung the same pa rin yung ano nila. Tama po. Kaya isa po yan. Pero as I said sa mga interviews po natin, no, the actions of the impeachment court is actually to forestall any questions as to the jurisdiction once that the process starts rolling. So, yun po yung intention lamang ng impeachment court para wala na mag-question. At kung may mag-question man, papasok na po siya doon sa tinatawag natin political question or yung non-justiciable issue. Dahil po kapag official action po ng Senate o ng House ang mapunta sa harap ng Korte Suprema at natanong, usually po nirerespeto ng Korte Suprema kung ano yung official acts po ng Senate at ng House in the exercise of their powers that has been exclusively given to them. Yun po yung political question. Sir, hindi ba pwede apply dito yun sa korte katulad nung pag hindi umatin yung mga nagpo-prosecute ng 3 beses? Hindi ba ganun na nangyayari? Hindi ba pwedeng apply dito yan sa impeachment court? Ituloy yung process and then antayin kung atin o hindi ng 3 beses tulad na sa mga korte. Hindi ba pwede apply dito yan? That is in the realm of possibilities. Again po, pwede at pwede rin po. Depende po yan sa boto ng mga senator judges kapag na-confront na po sila ng ganyang question sa convening po nila on the floor. So again, this is a system po na hindi po totally judicial. Meron po rin political aspect at factors po tayong kino-consider. Isipin nyo na nga lamang po, no, kung ang lahat ng mga senador natin ay hindi abogado, ibig sabihin po ba hindi na po nila i-considera yung judicial processes po, no? Or kung puro politicians lamang po sila, puro civilian, hindi po walang abogadong profesyon, ano po yung magiging basehan po nila, 'di ba? So, kaya po inilagay ng ating framers ito sa ating Senado ay dahil alam po nila na kung may magtatanggal po ng mga opisyales na ibinoto ng sambayanan, dapat yung mga ibinoto rin ng sambayanan ang magtatanggal sa kanila. At hindi po inilagay sa korte yung desisyon na yon. Kaya dun sa tanong niyo po, hindi ko rin po alam kasi maraming factors po. Hindi lamang po judicial. So malaking sampal ho yan sa Kamara itong statement na ito na kung sino yung taong pumili ho sa mga nakaupo ngayon, dapat yung tao rin din pumili ang siyang magpapatanggal ho sa isang politiko. So ano bang ibig sabihin ho dyan, attorney? Patama ba ho ito kay Tamba? Kasi hindi naman si Tamba yung pumili para umupo bilang pangalawang Pangulo si Inday Sara Duterte, yung taong bayan. At alam na, at natutunugan ko na talaga to yung Senado na hindi ho talaga sila papayag na ma-impeach Inday Sara Duterte. Kasi nga nakikita ho nila na pamumulitika lang ho ito at hindi ho ito gusto ng taong bayan ang ginawa ho ng Kamara dahil nga po nakatatak na ho sa isipan ng taong bayan na kaya ho nila ginawa ito kay Inday Sara Duterte na na-impeach diyan sa Kamara dahil nga po sa mandato, dahil nga po sa dictation, dahil nga po sa utos nitong si Tambaloslos mga kabataan na talagang sobrang napaka-ilusyonado ho mga kabataan, sobrang napaka-ambisyoso na hindi mga niya napapaganda yung kanyang distrito diyan sa Tacloban, inangangambisyon pang maging Pangulo ng ating bansa na talagang wala naman ho talaga itong kakayahan kumpara ho kay VP Sara Duterte. Iko-consider din po ng impeachment court of senator judges yung political aspect at the time when it is confronted with that issue. Sir, ito po, mahinahon na. Pag naabot po tayo sa puntong ganon, may posibilidad po ba na ang pagbotohan ay i-dismiss na yung kaso? Isa po yan sa mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari, sabi nga ni presiding officer. Pero kaya nga po natin hinihingan ng mga compliance ang House. Para kapag ni-raise po yung issue na yan,
by any party o may clarification na isang senator judge at maging issue na naman po for the impeachment court to decide on, meron na pong mas mabigat na basehan na wag nang i-dismiss dahil meron na pong opisyal na action at compliance ang House doon sa ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court. So, mawawalan na po na gaano ng wiggle room, kung tinatawag, na mag-prosper po yung, yung ganong theory. Pero ang tanong ho dyan, parang 7 araw na yata na hindi ho nag-sumite ng request ng mula ho sa Senado itong ginawang pag-remand ho ng Articles of Impeachment. So marami pa ho silang ni-request dyan sa Kamara mula sa Senado. Ay sabi pa nga dito, kung narinig nyo po nung una na 7 days na daw na hindi ho nag-reply. Walang response ho ito mula sa House of Retaliation. So kung matapos siguro 10 days yata to answer this request mga kabalitaan, kung siguro lumagpas to ng 10 days, malamang diyan ho mangyayari yung tinatawag na botohan ng mga senador kung ito ba ay ibabasura. At siguradong mababasura na ho ito dahil sila mismo ay natataranta na, balisa na, nagkakandara pa na sa hindi pagbigay o pagsagot ng request mula ho sa Senado diyan sa Kamara. Eh napakasimple lang ho. Nagpadala na nga diyan ng mga dokumento para mabasa ho nila at sila makapag-reply pero hindi ho nila ito tinanggap, dinedma lang. Ayon pa ni Secgen Veloso na wala namang sinabing kung anong konteksto, anong mga ipinadala ng dokumento kaya hindi ho namin ito pinansin. At anong klaseng dokumento ho ito? So ibig sabihin nun, delaying tactics na po yun para sila makahanap ng rason na hindi na nila ito pinansin or ipagpapatuloy itong impeachment at dadalo dyan sa impeachment trial dahil nga po ay dismayado na ho sila sa ginawa ng Senado. Malamang yun po ang mangyayari na sisisihin na ho nila ang Senado dahil nga po sinasabi na nila tapos ng 90th Congress at ito papunta na ho ito sa pagdidismiss sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Ay, ma'am. Attorney. So, diba din sa summons kay VP, she was given non-extendable 10 days to answer. Sa proseso ho ba, paano pag hindi mag-comply doon sa summons, hindi tumugon sa summons, what happens? And do you take it to me na magko-comply siya, tutugon sa summons because nag-enter na ng appearance yung kanyang lawyers? Isa po yun sa mga magandang nangyari by filing a formal entry of appearance. Kaya lang po ad cotelem. Ang ad cotelem po ibig sabihin sa mga abogado, hindi pa namin nire-recognize talaga yung jurisdiction. So, pina-file lamang namin to para lang to comply at saka for para hindi namin ma-waive yung aming mga dapat gawin. So yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cotelem appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cotelem sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Ka-questionin ang jurisdiction. Which I think also is in line with the petition na i-file po ng Vice Presidente sa Korte Suprema questioning the continuing process of impeachment against sir. Isa yun sa mga issues niya. So ayaw niya pong mamut at mabaliwala yun. Kasi pag nag-subject na po sila sa jurisdiction ng impeachment court, wala na pong i-decidean ang Korte Suprema. So para po makasiguro sila na hindi nila mabaliwala yung kanilang hinihaing petisyon at hindi rin nila ma-waive yung mga gusto nilang gawin dito sa impeachment court, ay magpa-file po sila ng ad cotelem appearance at
possibly motion to dismiss or answer with affirmative defenses. So, kasi panay realm of possibilities naman kanina. So, what happens kung... Medyo mataas po yung posibilidad na ganun. Based on experience po. Para po yung parang equation po yan sa ang ating litigation process. Parang equation po. Pag sinabi mong 1 + 1, alam mo na kagad na 2 yun. Okay. So, ganun din po dito. Pag nag-file ka ng ad coetelam, alam mo na kagad na yun yung possible na tactic ng depensa. Okay. Pero, what happens kung hindi sumagot sa summons? Can they... Napakalinaw magpaliwanag itong si attorney. Sino ba yung attorney na to? Yung spokesperson. Ngayon ko na ito napansin mga kabalitaan at nakita ito. At yun pala, no? Yun pala ang dahilan, isa sa mga dahilan kaya kinustyon nilang ad coetelam itong 12 na dumagdag na magiging bilang defense lawyer ho ni VP Sara Duterte dahil yun pala ang plano. No, questionin ang jurisdiction kung mangyayari bang ma-dismiss itong kaso at dapat sasagutin ng Kamara. At medyo tamad na ho yung Kamara ngayon sasagot sa mga ganyang bagay. Yun kasi yung sinasabi ko sa inyo mga kabalitaan na kapag ang proseso ay hindi ho sinusunod, lalo na pag-uusapan yung impeachment ho sa isang impeachable official sa ating bansa, ay talagang ang dulo ho niyan ay napakagulo ho. Malamang sa alamang ho, hindi ho yan mapupush through ho nila, hindi ho yan matutuloy sa pinakadulo at ito ay mapupunta lamang sa pagbabasura. So hindi ho kasi iniisip nila mga kabaitan itong ganitong consequences. Dahil nga po iniisip nila pag na-impeach na ho si Sara Duterte, masaya na ho sila dyan sa Kamara, wala na silang poproblemahin at ang mamumulema ho ay dyan sa Senado. Ngayon, ang senador po, mga senador, lalo na itong si SP Escudero, ay napakatalino ho. Alam niya po ang proseso dahil marami na ho ito, bihasa na rin ho ito sa pagiging senator judge mga kabalitaan. Dahil nga po, siya ay isa ring abogado at nagbabasa. Kaya hindi ho nila ito madidiktahan ng mga House prosecutors itong si Escudero dahil abogado ito, yung mga hinampak diyan sa Kamara ay ano lang namang mga profession ho nila diyan. Ay hindi ko naman minamaliit ho. May ano naman diyan, may mga business ad, may political science, di ba? Pero kung batas sa batas ay malaki ang pagkakalamang ho ni Senador SP Escudero. Kaya hindi ho sila direktang nagsasalita patungkol ho dyan kung batas na ho yung pag-uusapan. Kaso nga lang, meron ding iba dyan sa kamara na pilingero na akala mo marunong talaga sa batas. Kung ano lang naman yung naririnig niya sa kasamahan at sa mga kwentong barbers, yun lang naman hong sinasabi ho nila. Wala sa punto ho, dahil naririnig na lang ho, walang sariling pananaliksik. At itong si Attorney SP Chis Escudero ay malamang sigurado ho na ito ay nakikita niya na malaking pagkakamali ho. May problema ho talaga ito sa jurisdiction kaya ho lechon de leche ho itong impeachment case ni Inday Sara Duterte at tumagal pa ho ng ilang mga buwan bago nag-convene ang Senado bilang impeachment court mga kabalitaan. Can they choose to keep silent po? Nakalagay po sa Senate impeachment rules na magpapatuloy pa rin po ang impeachment process kahit na hindi po sumagot, hindi mag-file ng answer. At magpepresenta pa rin yung prosecution panel ng ebidensya pero na-waive na po nung respondent yung kanyang karapatan para maghain naman po ng defense niya doon sa impeachment court. So, ibig sabihin, attorney, kung walang maging sagot ang VP, wala rin sasagutin ang prosecution panel, di ba? Kasi supposedly given 5 days sila to answer. Tama po. So lahat maghihintay na lang. Tama po. Pero as a litigant po, as a litigator, ako as a lawyer, no, mag-ahahain ba ko ng motion to dismiss? Kung ayaw kong sumagot doon sa specific na mga complaint sa akin, paghahain ako ng motion to dismiss. Para po in line yun with the petition for certiorari na at prohibition na final sa Korte Suprema. Kaya sabi ko nga po sa inyo, parang equation lang po yan. 1 + 1 = 2. Doon na po tayo papunta.
And matatapos. Kaya mas exciting yung i-cover nyo next week. Kaya hindi na kami yung kalaban ng House next week. Pag nag-file na yung yung defense. Thank you, Attorney. By the 23rd, Monday. Kapag po Abangan natin yan. nag-file ng motion to dismiss the case for lack of jurisdiction, ano na po magiging proseso next? Sa trial na po ba yun sa trial po ba yun gagawin? Paano po? Tama po, dahil may nakahaing motion po sa impeachment court. So sa susunod na proseso po, ang mangyayari dyan is ireresolba ang motion to dismiss. So magkakaroon na naman tayo ng diskusyon kung pwede po ba o hindi pwedeng i-dismiss ang isang articles of impeachment. So we will just cross the bridge when we get there and let the impeachment court decide on that matter. But yun pong, una po, yung pag-file po ng motion to dismiss, kailan po nila pwedeng gawin? Within the 10-day non-extendable time to file the answer. Pero yung pag-resolve po noon, kapag po nag-resume na yung, or nag-open na yung trial. Yes. No, klaro. Kasi nga, 7 days, hindi na ho sumagot yung, kamera. So may 3 araw pa sila. Siguro sa Monday ay yung pinakahuling araw pag hindi ho sumagot yung kamera sa request na pinapapasagot ho ng Senado itong kamera, malamang automatically ho magdidebate na ho yan, botohan na ho yan sa Senado para i-dismiss ho itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kaya abangan ho natin next week kung ano ho magiging resulta ho, kung magre-reply ba yung mga Kongreso o yung mga buhaya dyan. At itong pag-reply ni VP Sara Duterte, malamang si VP Sara handa na ho yan, magre-reply na yan. May mga nakahandang dokumento na kasi alam naman ho natin sa sarili ho natin, sa lahat ng mga nagtitiwala kay Sara Duterte na hindi niya ho ginawa yung paglulusta, yung pagnakaw ho sa 125 million pesos na confidential fund na yun po ang inakusa nila kay VP Sara Duterte diyan sa Kamara. Kasi nga po, totoo naman na 11 days ho na-release yung 125 million pesos at sinasabi nila na yung mga aliases na yan ay legal ho yan. Yun na po ang tradisyon para ho proteksyonan ang mga pagkakilanlan ng mga tauhan ni VP Sara Duterte. At itong sinasabi mga kabalitaan na paglustay kuno, nakaw kuno at paggasto ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days ay questionable daw. Paano ba hindi i-release ni Sara Duterte na last minute na ho, patapos na ho yung taon bago nyo po ibinigay yung confidential funds na kung saan ay gagamitin sana sa buong taon na iyan sa Office of the Vice President. Siyempre, mako-question din si Sara Duterte, ba't naandyan pa yan sa kanyang opisina? Ba't hindi pa yan na i-share or na ipadala or nagasta sa mga proyekto ng ating pangalawang Pangulo? At hindi ho nila yan in-explain ng maayos sa Kamara dyan sa kanilang plenaryo dahil nga po ay mabubuking ho sila dyan. Kaya nga sinipa dyan si Marcoleta ng mula ho sa 5 komitiba na hawak niya po, lalo na sa Justice Committee, lalo na sa Good Governance, tinanggal ho sa dyan para wala na hong mag-oppose sa mga masamang balak ko ng mga tungrisistang buaya na alipores ni Tamba mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po yung ating video presentation, huwag kalimutan ho mga kabalitaan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at i-share niyo po ito mga kabalitaan. Para ho hindi tayo magurgor at manatili ho tayo sa ating munting bahay. At para dumami pa ron at aakyat pa yung mga subscribers natin kasi unti-unti na ho nilang ginurgor yung mga subscribers. Bumagsak yung subscribers natin, biglang nawala, parang bula mga kabalitaan. So subscribe nyo po ito ulit mga kabalitaan. And then, para ho mas mapanood nyo lalo o agad-agad pag meron ho tayong in-upload na video, ang gagawin nyo lang po, pindutin nyo lang po yung notification bell dyan. At hindi nyo na ito o hindi na mawawala to sa inyong bahay, lalabas at papasok ko yan mga kabalitaan at agad-agad nyo nang mapapanood. So ako po yung magpapaalam na. Sana nagustuhan nyo po ating video presentation ngayon at pasasalamatan ho muna natin yung ating mga kababayan abroad, lalo na po dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat. At kung nais nyo po maging exclusive member ho sa ating munting bahay, pindutin nyo lang po ang
joint button dyan at gaya na lang ho nila ni Boss Romeo de los Reyes at ni Ma'am Rosana Concepcion and Elijah TV, mga kabalitan. Sila po yung tatlo, exclusive member ho sa ating munting bahay. Sana aangat at dadami pa ho sila, mga kabalitan, at dadami pa ho tayong tumutok at tumambay sa ating Bahay Danagan Balita Reaction Video News Update. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim at ganun din sa ating mga sinasalduhan araw-araw. Lagi ho yan na malaki yung respeto ho natin sa kanila, ang ating tinuturing makabagong bayani ng ating bansa. Overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo, kaming mga Pilipino dito sa bansang Philippines. At ako po'y magpapaalam na po, mga kawitan. Ay, Mami Rose at Boss Tobias family at Ma'am Ana Santos and Ma'am Corazon Corazon Nikeda, rather, mga kabitan dyan sa Japan. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo, mga kabalitaan. Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Basta may mga Pilipino sa malupalop nating mundo, ang bahay na ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Mwawa, chip chip. Peace out.